Heto, pag-usapan natin yung summons. Ah, Alam naman natin na may summons na nakarating kay Sara Duterte at binigyan siya ng 10 araw para sagutin ang mga nakalagay sa summons na ito. Ano ba itong summon na ito? Sa summon na ito, natanggap na ni Sara yung kopya ng articles of impeachment, yung mga akusasyon sa kanya. Ah, ah, sa impeachment sa impeachment rules, binibigyan ang impeached officer, itong sa pagkakataong ito si Sara Duterte, binibigyan ng 10 days para sagutin yung mga akusasyon sa kanya. At pagkatapos niyang sumagot sa mga akusasyon sa kanya, 10 days ang binibigay sa kanya, mayroong 5 days naman ang prosecution para magbigay din ng kanilang reply. Kaya ito yung ito na yung inaabangan. Ito yung inaabangan ngayon. Ngayon dito sa summons kay Sara Duterte, mayroong mayroong pitong bagay diyan na dapat sagutin niya. May ginawang article ang columnist na si Jarius Bundok. Magaling yung pagkakagawa niya. Hinimay-himay niya yung 7 mga issues. Ito rin yung 7 grounds sa articles of impeachment. Isa-isahin natin to mga kabunyog. Ito. Ito yung mga dapat na masagot ni Sara. Ito yung 7 dapat masagot niya ng kanyang legal team. Ito mga kabunyog. Pakita natin. Sara has 10 days to present her defense from 7 charges. She must convince the senators that 1. Her November 23, 2024 SONA live stream admission of hiring an assassin is not a murder threat against President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta, and Speaker Martin Romualdez. Yun ang una. Dapat kumbinsihin niya yung mga senador, yung mga senator judges, impeachment court, na yung kanyang live stream noong November 23, 2024 ay hindi pagbabanta na papatayin niya o ipapapatay niya sila Bongbong Marcos, PBBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Pangalawa, her payment of 612 million pesos to inexistent payees like Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Carlos Oishi, Amilio, Patty Ting, Jay Camote, Miko Harina, Miggy Mango, Beverly Pompano, Ralph Bacon, Sala Kasim, and Jog de Asim is not fund misuse. O alam naman natin na yung kanyang confidential funds na 612 million ay ang binigyan ng iba-ibang amounts ay mga tao, mga recipients, mga payees na hindi naman nag-i-exist. Mga Mary Grace Piatos, Carlos Oishi, papatunayan niya ngayon ni Sara Duterte na yung kanyang ganon ay hindi fund misuse. O yan ang pangalawang kailangan niyang idepensa. Pangatlo, that her 30,000 to 50,000 monthly handouts to OVP and DepEd procurement heads are not bribery. Kasi alam naman nating namigay siya ng 30,000 to 50,000 kada buwan sa ilang mga officials ng OVP at ng DepEd, yung mga yung mga nasa Bids and Awards Committee, papatunayan dapat ni Sara, ididepensa niya ang sarili niya na yung mga binigay na pera na yon ay hindi panunuhol o bribery. Pang-apat, that her 2 billion pesos secret deposit is not hidden wealth, especially since bank secrecy is waived by impeachment trials. Ay inaakusahan siya na mayroong 2 billion pesos na sikretong deposito. Ito'y hidden wealth. Ngayon, ilalabas sigurado ito. So kailangan niyang sagutin ito. Pang-5, despite sworn statements of victims' families that she has nothing to do with extrajudicial killings during her Davao City mayoralty. So, kailangan niyang ipakita na sa kabila ng mga testimonya ng mga biktima sa kanila Matubato, nila Las Cañas, na wala siyang kinalaman sa mga naganap na EJK sa Davao City nung mayor siya. Pang-6,
that despite agitational public speeches, yung mga speeches niya, yung mga sinabi niya, na hindi siya nag-i-incite ng sedition. At panghuli, despite those misdeeds, she did not abuse power. O yun, yung mga aligasyon na yun sa taas, hindi siya nang abuso ng kanyang poder. So yan yung mga dapat na sagutin ni Sara Duterte. Yan yung mga sasagutin niya sa kanyang dun sa summon. Yun yung pinapasagot sa kanya eh. Kasi yan yung laman ng articles of impeachment. Yan yung laman. Kaya yung kanyang defense na binibigyan siya ng 10 days, yan dapat yung masagot niya. Yang mga aligasyon na yan. Ngayon, sa impeachment, isa lang dyan sa 7 yan ang mapatunayan. Kasi pagdating ng impeachment trial, pagkatapos ng presentation ng mga ebidensya at mga testigo, isa-isang tatanungin ang mga judges ng impeachment court, yung mga senator judges, sa bawat issue na yan, bawat article na yan, bawat ground, isa-isa. Kaya, halimbawa 24 yung senador. Pagdating dyan sa ground number 1, yung tungkol sa pagbabanta sa buhay ng presidente at ni Lisa Araneta at Martin Romualdez, halimbawa, maaaring ang bumoto dyan ay sabihin nating yung 7 mga senador na sulid na Duterte ay sasabihin na acquitted dyan sa number 1. O halimbawa dyan sa number 1, acquitted. Dyan sa number 1, 7, acquitted. O kaya sabihin pa nating dagdagan pa kasi yung 7 na yon, yung 7 sinasabi natin si Marcoleta, si Padilla, si Bongo, si Bato. Tapos si Amy Marcos, si Camille Villar, si Mark Villar, di 7 na kaagad yan. O sabihin pa nating sumama rin si Cayetano, 8, si Pia Cayetano sa Peter, 9, o di 9 na. Dumagdag pa si Jinggoy, dumagdag pa si JB. So ibig sabihin, kung 11 ang magsabi diyan na acquitted, so hindi siya ma-convict diyan sa number 1. Pero kung sa number 2 naman, ang bumoto halimbawa ay ang bumoto ay para sa acquittal ni Sara ay 7 lang. 7 lang. Si Bato, si Bongo, si Padilla, si Marcoleta, si Amy, si Camille Villar at saka si Mark, 7. Tapos yung iba, the rest, conviction na sila sa number 2. Di convicted si Sara diyan. Kasi isa lang dun sa 7 na yon, pwede nang makonvict ang impeach officer. Hindi naman kailangan sa 7 yun lahat dapat doon ma-convict. Hindi. Kahit isa lang doon sa 7 na yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, malalaman na natin dito kung ano ang sagot ni Sara diyan sa mga na yan, mga grounds na yan. Yan yung tinatawag nating articles of impeachment. Kaya binibigyan ng 10 araw si Sara para magbigay ng kanyang defense. So 10 days. Pagkatapos ng 10 days, binibigyan naman ang prosecution ng 5 days. Pero yan, sagutan pa lang yan ng mga pleadings. Hindi pa yan yung trial proper mismo. Ang trial proper ay sa July na. Sa July 29 na yata magsisimula ang trial, July 29. Kasi yung July 28, mag-State of the Nation address pa eh. State of the Nation address. Kaya matagal matagal talaga yung pagpapasimula ng trial nito, mga kabunyog, mga kababayan. Mahaba. Yan yung ginawa ni Chis Escudero. Nagsimula yung impeachment December. Final yung mga impeachment complaints December. Nakarating sa Senado February 5. Tapos magsisimula pa lang ang trial July 29. Ganyan katagal ang ginawa ni Chis Escudero. Masasabi mo pa ba yan na forthwith agad-agad ginawa yung trial?
Kasi ang nakalagay sa Constitution, trial shall proceed, forthwith proceed. Pero yung trial magsisimula pa lang sa July 29. Ganyan mga kabunyog. Kagagawan ni Chis Escudero. And yet, and yet, ang tagal na nga ng nila, masyado nang dinelay ni Chis Escudero at saka ng mga pro-Duterte senators, pero inaakusahan pa nila tayo na masyado daw tayong nagmamadali. Mga kabunyog, 'di ba? Yun ang akusasyon, yun ang sabi nila Chis Escudero. Sa atin daw na mga gustong madaliin ang impeachment, gusto pa bang madaliin yan? Na ang trial nga ay sa July 29 pa? Tapos sasabihin nila Chis Escudero, masyado daw nating minamadali sila, ang Senado. Ewan ko. Mga kabunyog, mga kababayan. Tama bang sabihin na tayo'y nagmamadali? Minamadali daw natin ang Senado? Kaya galit si Chis Escudero eh. Tayo daw na mga gusto ng impeachment, yung mga pro-impeachment, wag daw natin silang madaliin. Paano mo mamadaliin? Paano mo madaliin? Ang sunod na ang trial magsisimula pa July 29. Tapos sasabihin ni Chis Escudero, masyado tayong nagmamadali. Ay, mga anyway, ganyan talaga ang ginawa ng mga senador eh. Hindi kasi nila inaksyonan noong February 5. Tinulugan nila ito, March, April, May. Kaya halos ngayon pa lang nagsisimula. Ito yung sinasabi ito yung sinasabi natin noon. Pwede naman kasi na yung trial hindi nagsimula nung March kasi may eleksyon nga. 'Di ba natanggap ng Senado February 5? Pwede naman kasi na yung panunumpa ng mga senator judges, saka yung pagbasa ng articles of impeachment, tapos yung pagpapadala ng summon kay Sara, pagbigay sa kanya ng 10 days, pagbigay naman sa prosecution ng 5 days, kung ginawa na yan noong Marso, ibig sabihin, kahit wala pang trial, ang importante, yung mga preliminaries, itong katulad nito, nangyari na dapat ito noong Marso at Abril. Pagkatapos sana nung eleksyon nung May 12, pagkatapos sana, trial na kaagad. Tapos kung hindi naman matapos nung May, ipagpapatuloy sa June hanggang pa sana June 30. Tapos na sana yung impeachment na yan. 'Di ba? Alam nyo, yun ang tamang timetable. Yun yung sinasabi natin. O ngayon, ang ginawa nila Chis Escudero, yung mula June 2, hindi pa nga ginawa nung June 2, June 11 pa eh. Mula June 9, June 10, June 11, saka lang nagsimula ang Senado. Kaya itong pagbibigay kay Sara ng 10 days para mag-submit ng kanyang defense, sa prosecution naman ay 5 days, ngayon palang gugulong yan. Dapat noon pa yang February o kaya March. Tingnan nyo February 5 natanggap ng Senado. So dapat noong February din, di ba nanumpa yung mga senator judges? Di dapat nanumpa na sila noon pa, February. Pagkatapos ng panunumpa nila, babasahin yung articles of impeachment. February din yun. Pagkatapos ng panunumpa, pagbasa ng articles of impeachment, bibigyan si Sara ng summon para sumagot 10 days. Pwedeng gumulong yan noong mga March na. Tapos bibigyan naman ang prosecution ng 5 days. March din yan. March. Pwede na sanang naging kaya. Tapos, nag-session na sana nung mga April, kahit pre-trial lang. Pre-trial. Okay. Pre-trial lang. Pagkatapos ng pre-trial, break. Kasi eleksyon na ang May 12. Pagkatapos ng eleksyon ng May 12, trial na. Yun, simula na sana ng trial. May 15, pwedeng May 15, simula na ng trial. Pagkasimula ng trial May 15, hindi matatapos hanggang May 30, June. Mula June 1, June 2 hanggang June 15, pwede nang hanggang June 30. Ditpos na sana noong June, hindi na sana magku-crossover sa 20th Congress. 'Di ba? Ganun sana ang nangyari. Ganun sana ang nangyari. Kumbaga, yung trial mangyayari after nung eleksyon.
Pero yung mga preliminaries, yung pagpapasagot kay Sara, yung pagbigay ng reply ng prosecution, dapat nangyari yan nung mga March, April. Ganun sana. Kaya lang wala eh. Wala itong si Chis Escudero. Talagang tinulugan eh. Tinulugan ng impeachment. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung 7, yung binasa ko kanina, yan yung 7 mga bagay na dapat sagutin ni Sara sa SOMO na natanggap niya. 10 days ang binibigay sa kanya. Okay? After nyan, may 5 days para sumagot naman ang prosecution sa kanilang reply. Okay? Sige, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.